Hello mga idol, nakikita niyo ba yung radiator na yan? Yan pong radiator na yan ay radiator ng motor ko na may damage. So gusto ko lang po sanang i-share sa inyo yung nangyaring major problem sa aking motor. At sana po ay makakuha po kayo ng tip sa akin na wag na sanang palalain pa ang problema kung may nararamdaman kayong problema dyan sa inyong mga motor. Lalo na't mga FI po ang mga motor ninyo. So, ito po ang situation ng aking motor ngayon. Lagi po siyang nauubusan ng coolant sa reserba. And then, nag-leak din po siya. So, habang ako ay bumabiyahe mga idol, nag-trigger po yung red temperature doon sa aking panel board, which is yung overheat. So, hindi ko pinansin yun kasi bigla namang nawawala din mga idol at biglang bumabalik pagka minsan. So, ang nangyari, sa patuloy kong pagbiyahe, nagkakaroon na pala siya ng problema doon sa aking makina. So, yun nga mga idol, nagre-refill naman ako palagi ng coolant, sinecheck ko naman lagi ang coolant, wala namang nagiging problema until nung dumaan ako sa Honda, nalaman ko bakit nawawala yung, tinanong ko sa kanila bakit nawawala lagi yung coolant ko dun sa reserba, yung pala, may problema na po dun sa aking makina. Overheating na po. So, ang nangyari, naging major problem po ito sa aking motor. Marami po siyang na-damage, no? Siyempre, kasama na po dun yung block, no? Yung block ng aking motor. Yung sa may makina, pati yung sa may head, may tagas na rin. At itong ano, yung hose, chinek din nila yan. And then, okay na. So, naayos naman, nagawa na. Yun pala, nung nailabas ko na yung motor ko, di okay na po. Walang naging problema. Bumalik po yung sa may overheating. Pumula uli po yun sa may panel board. Ngayon, ang sabi nung taga Honda, i-check uli nila dahil wala naman na nakitang leak at goods naman na. Kumbaga, okay na motor ko at bakit bigla-bigla na lang ay nagkaganon uli, nag-overheat uli. Nawala uli yung coolant doon sa reserba, natutuyuan uli, at nagtitrigger yung temperature doon sa may aking panel board. So, ang ginawa nila, chinek nila uli yung aking radiator at nung pagbaklas po nila, nakita po nila na may damage po doon sa may bandang loob, sa may kabilang sides. So, yung pala, pati yung aking fan ng aking radiator coolant ay wasak na. So, pinalitan nila ng bago yon at pinalitan ng bagong radiator coolant. So, yun, naging okay na po yung aking motor. So, sana ay hindi mangyari to sa inyo na na-overuse din yung aking motor dahil sa kapabayaan ko. At syempre, yung itong nakikita nyo ngayon, yung sa magneto, ay palinisin nyo rin. Kasi ito pong motor ko ay 4 years na, wala pong linis-linis dyan sa part na yan. So, nagkaroon din po ng leak dyan, pero hindi ho pansinin yung leak. No? So, nagkaroon ng leak dyan sa magneto na yan, pinalinis ko yan, at ngayon, goods na siya, pati yung takbo ng motor ko ay okay na siya, hindi na siya natutuyuan ng coolant. Alam nyo naman, pag natuyuan ng coolant, ay napaka-perwisyo po talaga. So, pinalinis ko na rin po yung panggilid ko para sabay-sabay na. Nagpalit na rin po ako ng belt drive dahil damage na po yung belt drive ko. Ayan, may guhit-guhit na siya. So, palitan na rin po talaga siya. So, ang advice po sa akin ng mekaniko ng Honda ay dapat ay hindi ko na pinatakbo. Which is no choice po ako kasi po sa Makati po ako nag-work. Then, napadaan kasi ako nung time na yon dito sa may maintenance ko talaga ng aking motor sa may Kalentong at nagtanong ako sa kanya kung bakit ganun yung lumalabas sa aking motor, ba't nagtitrigger yung overheating, which is wala po talaga akong knowledge. So, yun ang mahirap sa akin, no? Wala akong knowledge sa mga ganyan, sa mga FI na motor. So, yun nga, sabi niya,
kailangan i-rehab na, pero no choice ako, kailangan kong umuwi pa ng Cavite dahil paggabi na nun, time na yon, mahihirapan na ako mag-commute, 'no, kasi malayo pa po ako, eh, at hindi na po ako talaga sanay mag-commute, matagal na rin po kasi ako nagmomotor. So, sabi niya, "Ikaw, no choice yan, kung no choice ka, nasa desisyon mo naman yan." So, yun nga, nagre-refill-refill na lang ako ng coolant hanggang sa yun na, hindi ko na talaga siya binahe ng umaga at pina-rehab ko na siya on the following day at sinakay ko yun sa L300 para maihatid sa may Mandaluyong para magawa na po ang aking motor. Which is gumastos po talaga ako ng malaki-laki dahil sa kapabayaan ko rin. So sana kung may nararamdaman kayo diyang sakit sa motor nyo na hindi na akma sa pakiramdam nyo, ipa-check up nyo po ng maaga at wag na pong palalain pa na nangyari po sa akin, eh, ganun po, 'no? So, maging alerto po tayo kasi iba po talaga ang FI ng motor kumpara po sa mga karburador. Kasi ang karburador po ay palit lang po ng air filter, change oil yan, okay na. Pero pagdating po sa FI ay maselan po. Napakamahal po sa maintenance ng FI. Kailangan po talagang may budget kayo at siyempre mahal din po talaga ang mga piyesa nito. So, yun lang po mga idol. Sana nakatulong. God bless sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po.